Fred Bobadilla, Ramon Angcao, Marte Del Mundo, Lilia Marcela Febrero, Edgardo Balin, Rudy Talion, Fermin Javier, DG Remoroso, Memoracion, Virgilio Santiago Sr., Virgilio Santiago Jr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ilang saglit lamang ay magsisimula na ang banal na misa, ang pinakamataas na antas ng ating panalangin at pagsamba. Buong puso nawa tayong makiisa sa pagdiriwang at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating mapagmahal at mahabaging Diyos Ama. Magsiluhod po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari po muna tayo magsiupo. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa gabing ito ay ang ating kura paroko, si Reverend Father John Nathan Maagma, OFM Conventual. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awitin. Ngayon po pinagdiriwang natin kapistahan ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At sa araw na ito ang pinaka-culmination natin ng ating activity for this May. Itong Mayong ito ng May Flowers and Santa Cruzan. And sa pagsimula ng banal na pagdiriwang, ating pong dulog sa dambana ng Panginoon sa tulong at gabay at panalangin ng ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, sa intensyon ng ating mamahal sa buhay, ng ating komunidad, ating parokya,
At para sa pagbabalik loob na marami mga naliligaw na landas, ialay natin to na sila ay tagpuin ng Panginoon at dalawin sa pamamagitan ng panalangin at gabayan ng ating mahal na ina ng Diyos, si Maria. Dahil magsimula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ngayon nagkakadibog bilang isang angkan ng Diyos. Aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lumay kapayapaan, sa lumay kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangat ka namin, sinasamba namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang manang kataas-taasan. Panginoon ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtatagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pesta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos, kapiling niyo ang butihing poon, banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako, walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila
ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth, at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang abayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham, at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira sina Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Happy Feast Day. Hello. Ayos na. Okay. So, bumbuan tayo nagkaroon ng Mayflower, no? Catechesis natin sa bumbuan ng Mayo at kinukulminate natin, babakasan natin sa pagkakaroon ng Santa Cruzan sa araw na ito. Isang pagbibigay pugay sa
kagandahang loob ng Diyos sa pagkakalob niya sa atin, no, ng ina ng Diyos o ng iba si Maria. Okay? At sa pagbasa ng ating napakinggan sa Ebanghelyo, kung saan ang tema ay tungkol doon sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. No? The visitation of Mary to her cousin Elizabeth. Saan natin makita sa Rosario yan? Second, joyful mystery. Okay? O sa ikalawang yugto, no? Tungkol sa dekada ng ng joyful mystery o ng tuwa. Okay. So, ano ba significance ng pagdiriwang natin sa araw na ito, no? Doon sa kagandahang loob ng Diyos. Maaring ang nakita nating tema kulay ng celebration ay kay Maria, but it always pertains, no, to the goodness and mercy of God. Bakit po? Yung pagdaloy ni Maria sa kanyang pinsang Elizabeth ay pagpapakita, no, ng kagandahang loob ng Diyos, ng pagdalo ng Diyos kay Isabel o Elizabeth sa pamamagitan ng kanyang pinsang si Maria. Sapagkat nalaman ni Maria after nung incarnation, no, ng paglukob ng Banal na Espiritu kay Maria at sa kanyang sinapupunan, ang salita ng Diyos ay nagatawang tao. Okay? The Word became flesh in the womb of Mary. At nang binalita ng anghel ang kanyang pinsan, matanda at baog at wala ng chance para magkaanak, sinabing nagbuntis. At nasa ika-6 ng buwan na kanyang pagbubuntis. So naganak si Maria, kasabi niya, kailangan dalawin kong aking pinsan. In haste sa kanyang pagmamadali, no, sa kaburulan ng Judea, sa hill country ng Judea, nagmadali si Maria in haste, no, para dalawin ang kanyang pinsan. At ano nangyari sa ating pakikinig sa Ebanghelyo sa araw na ito? Nung marinig ni Isabel ang tinig ni Maria, ano nangyari sa kanya? Napuspos siya ng Espiritu Santo. Okay? At yung baby John sa kanyang sinapupunan, anong nangyari? Nagtatumbling, no? Lumukso sa tuwa. Ganun pala. Kapag narinig pala ng isang tao, ang tinig lang ni Maria, siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Hindi po mahirap at hindi po malayo sa itinuro ng ating pintakasi, ang ating patron na si Maximilian Mary Kolbe, kung saan sinasabi niya na si Maria ang guarantor o the very guarantee of the Holy Spirit. Pag merong Maria, may Espiritong Banal. No? So makita natin yung relasyon ni Maria, no, sa buhay ng Trinidad, ang Diyos na Santatlo. Pag ang tinig ni Maria ay narinig, napupuspos ng Espiritu Santo. At sino bang Espiritu Santo? Kinasabing the Lord and the giver of life. Ang tagapagbigay buhay, tagapanibago. Kung saan yung tigang na sinapupunan ni Isabel na walang buhay at di pwede magbigay ng buhay, nagbigay buhay at nagkaroon ng sanggol sa katauhan ni San Juan Bautista. Ayan, yung pinsan din ni Jesus, no? So itong kaganapan, ito yung pwedeng ibigay ng Espiritong Banal. So with Mary, siya ang pinaka-guarantee ng Espiritong Banal, tagapagbigay ng buhay. Again, may magandang reaction yung magnanay na si Isabel at si Juan. Nagalak, no? Napuspos at nagpahayag ng katotohanan si Isabel kung sino ang nasa kanyang harapan. Sabi niya, sino ba naman ako na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon? Mary, the Mother of God. Mary, the Mother of our Lord Jesus Christ. So doon natin napakinggan yung katotohanan iyan. Sapagkat ipinamalas, napuspos ang Espiritong Banal si Isabel para magbigay ng pahayag, testimony. Ayan. Kung sino si Maria at sino ang nasa kanyang sinapupunan, ang Panginoon. Diba? Yun pala ang pwedeng gawin ng Espiritong Banal para ituro sa iyo, gabayan ka, ituro sa iyo kung sino ang Panginoon. Yan ang nangyari kay Isabel. Hindi lang sapat na siya ay nabuntis sa pamamagitan ng Espiritong Banal, bagkus.
ipinahayag kung sino siya. Kaya sabi niya, mapalad, no? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Okay? Mapalad ka sa lahat ng mga babae, at mapalad, no? Ang ngayon nasa sinapupunan. So ito yung magandang katekesis ng buong Mayo, no? Kung saan ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob, lalong-lalo na sa mga taong nasisiraan ng loob at sa palagay nila ay wala ng pag-asa. Tandaan natin ha, ang Diyos ay namagandang loob, tatagpuin ka ng Diyos, dadalawin ka niya. Anumang kalagayan na meron ka. At ikaw'y kanyang babasbasan, bibigyan ng biyaya, pagpapalain ka. Lalong-lalong higit sa mga taong hindi sumusuko sa maraming sigalot ng buhay. For example, si Isabel at si Zacarias, sila'y tumanda na walang anak. Kaya nagbuntis siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Matanda na, nabuntis pa. Somehow naging kahiyan din kasi nga, uy, matandang yan, nanganak pa, buntis pa, nanganganak pa. Paano nangyari yun? Kung maalala natin yung sinundan na talata nung ating napakinggan, sinabi ng Anghel Gabriel, walang imposible sa Diyos. Lalong higit sa mga taong may sampalatay sa Diyos. Lalo't higit sa mga taong patuloy na umaasa sa Panginoon Diyos. Sa kagalakan, sila ay mayroong pag-asa at hindi tumitigil sa panalangin. Yan ang ginawa ni Isabel at ni Zacarias. Tumanda sila na hindi sumusuko sa Diyos. Tumanda sila na hindi nawawalan ng pag-asa. Tumatanda sila noon sa panahong yun na hindi tumitigil sa pagdarasal. At dumating ang takdang panahon ng pagdalaw ng Panginoon sa pamamagitan ni Maria. No? Kaya yung pagdalaw ni Mama Mary kay Isabel ay isang pagpapahayag, isang pagpapatibay, affirmation na ang Diyos talaga ay tunay na nagmamagandang loob. Kaya ang pangalan ng batang nasa sinapupunan ni Maria ay nagmamagandang loob ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Juan, John. Yan, ano? Kayo mga kapatid, ano ba ang inyong pangalan at ano ba ang pakahulugan ng iyong pangalan? Ang bawat pangalan ay may misyon. Ang pangalan ng Kristiyano ay pagpapahayag ng banal na kagandahang loob ng Diyos at banal na misyon ng Diyos sa sanlibutan. Ayan, ano? Kaya, ganun sabi ko kanina, tatagpuin tayo ng Diyos. Saan ka mang naroroon at anuman ang iyong kalagayan, dadalawin ka niya. Lalo't higit kung ikaw ay nananatili sa Kanya at mananatili sa iyong Diyos. No? Kaya, dito din sa Ebanghelyo ng ating napakinggan, no? Napaawit si Maria sa kagandahang loob ng Diyos. My soul magnifies the Lord, no? Ang puso ko'y nagpupuri, no? Sa Panginoon kong tagapagligtas. Tandaan natin mga kapatid, no? Natapos ang buong Mayo natin sa catechesis natin tungkol kay Maria. Na si Maria ay hindi siya yung tagapagligtas. Hindi natin sinasamba si Maria, binibigyan natin galang sapagkat sa Kanya, no, nagmula, no, isinilang ang tagapagligtas. Kaya makita niya sa Kanyang awit na sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri, no, sa Panginoon kong tagapagligtas. Tandaan natin yan, ha? Kaya ang Panginoon ay siyang Kanyang tagapagligtas, siya'y nagpupuri. Kaya mga kapatid, sa kabila ng ating masalimutan paglalakbay sa mundong ito, no, laging magalak, no, sa pag-asa. Maging matiisin na sa lahat ng mga pagsubok ng buhay at huwag mawawala ang buhay panalangin. Yan ang buhay natin bilang mga Kristiyano. At tumulad tayo kay Maria. It is not enough na makilala si Maria, much more that we need to imitate her virtues. No? Okay? Ano ba yung pangunahing virtue ni Maria? Pangunahin na ang kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pananampalataya, ang mayakda ng pananampalataya ay nagkabula sa kanyang sinapupunan. So let me share with you, imong sa inyo ang mga virtues ni Mama Mary na dapat nating
pagnilayan, at isabuhay. Pangunang-panguna, yung F. O, bibigyan sa inyo yung F, chops. Hindi pork chop, ha? F, chops. Unang-una, letter F stands for faith. Okay? Letter F. Yan, faith. Ano naman yung letter C? Charity. Yun ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. The charity of God, no, that manifested in Mary, yung pagdalaw niya. Hindi niya pinagdamot ang salita ng Diyos na, oo, ina ako ng Diyos, akin lang to. Hindi. Dinalo niya, ibinahagi niya sa Jesus, no? Sa ibang tao, sa kanyang pinsan. So, anong letter F? Faith. Ano yung letter C? Charity. Ayan. Letter H. Ano yung letter H? Humility. Kababang loob. No? Kababang loob. Isang katanging-tanging virtue ni Mama Mary, kababang loob. Sapagkat, kundi sa mababang loob, ang mayakda, no, ng buhay, lumikha ng sanlibutan, ay nagpakababa sa kanyang serbuman sapagkat sumalaming sa kanya ang katwiran ng Diyos ng pagiging mababang loob. Humility. Ano letter F? Faith. Ano letter C? Charity. Ano letter H? Next, letter O. Obedience. Pagsunod, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Si Maria, ang kanyang kalooban, hindi kailanman hiniwalay niya, no, sa banal na kalooban ng Diyos, naging masunurin siya, no, sa kalooban ng Diyos. Kaya very particular sa kanyang pagiging obedient. Kaya ba mga bata, obedient ba tayo sa ating mga magulang? Opo. Yan. Kaya O, obedience. Letter F, anong letter F? Anong letter C? Anong letter H? Humility. Anong letter O? O letter P stands for purity. Kalinisan. No? Tandaan natin, walang taong pwedeng humarap, no, sa Panginoon Diyos na banal kung wala kang malinis, no, na buhay o pagkatao. Sapagkat ang Diyos ay banal. Okay? Doon sa Our Lady of Fatima, nagpakita si Mama Mary sa mga bata dahil may katangian silang kalinisan, purity. Okay? Kalinisan. At ang purity na yan, sumasalamin sa Diyos na kalinisan at kabanal-banal ng Diyos. Kaya isabuhay natin ang ating buhay na may kalinisan. Purity. Okay? Ano letter F? Ano letter C? Ano letter H? Ano letter O? Ano letter P? Last letter, S. Simplicity. Pagiging simple. Okay? Lalala ko yung kami sa philosophy, sabi, God is simple, He's not complicated. God is God. He don't complicate things. Tayo, buhay natin complicated sapagkat kadalasan at minsan at kadalasan, tayo nag-complicate ng ating buhay. Just make it simple. No? Kung ano meron sa pagkainan, yun, kanin. Kung ano meron ng pamilya, huwag maghanap ng labis at baka hindi kaya. Just be simple. Sa ating pagdarasal, hindi naman kailangan ng pagkahaba-haba at nakalitan niyang mga panalangin. Just speak, no, from the heart. Lord, I love you. Mahal kita. Lord, I need your help. Tulungan mo ako. Lord, nahihirapan ako. Lord, salamat. Just make it simple. Gawing simple yung buhay. Don't complicate things yung buhay natin. Okay? Huwag maraming mga burloloys para bang yung mga bagay na hindi mo kailangan, ay hindi mo talaga kailangan, huwag mo nang hangarin. Simpleng bagay makes you beautiful. Okay? Simplicity is beauty. Okay? So, letter S. Okay? Anong ating acronym sa araw na ito? F, CHOPS. Anong letter F? Anong letter C? Anong letter H? Anong letter O? Anong letter P? Anong letter S? Yan ang F, CHOPS. O, baunin natin yan. Nagutom ba kayo? Ayan. So, tanggalan natin, yan yung mga virtues o katangian ni Maria na dapat nating tularan. It is not enough that we know Mary, but we need to imitate her life.
ang ina ng Diyos, ang ina nating lahat. Magsitayo. Pinarangalan si Elizabeth ang pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon, subalit inais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit po natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga babaeng ito. Ating po idudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lubos na buksan ng kanyang puso at salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mga bansa, naway makagawa ng mga programa sa pagtatag ng isang higit na maayos sa mundo, ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, ibinababa mo ang kapangyarihan, ang makapangyarihan at inataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin ko yung mga kapatid mo paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming pagdulog sa iyo upang may pagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalukdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang-tawang anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Diningap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banalig ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay,
tinubos mo na, O Jesus, aming mahal, tas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, yun ang mahal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahalabing Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa na mga apostol, ni San Maximiliano Maria Colbe, ni San Francisco, San Antonio de Padua at Santa Clara ng Assisi, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, sa bawat araw,
aming sala, tulad ng aming magkawan sa nagkakasala sa amin. Pagwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Ang kaharian at ang kahurian pakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, kapayapaan. Pagkasawak na ito, nakay po kami sa Kristo, buhay na walang hanggan. Na nag-aadis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging, Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual Communion. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakilang iyong ginawa para kami matanggap ng buong ganap. Sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap si San Juan, bagamat tingin sa pangmalas, at dito naway aming natagpo sa banal na pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So dadako po tayo ngayon sa pag-aalon ng bulaklak sa ating mahal na ina ng Diyos, si Maria. Hindi pangungunahan po ng ating mga sagala, okay? Ang mga angels muna, angels. O, awit tayo ha. Ina na Santo Rosario. Paki-assist na lang sila pamabilis ha. Asherets. Minsan ang buhay ay isang awit ng mayroong liwanag sa kanya pa. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, hawak niya'y magbalik loob. Buhay ng Diyos naman sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Ng bawat pamilya'y at magkakaisa. Ang rosaryo mong awang namin ang awit-awit ang Ave Maria. Kuskus ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Minsan ang buhay ay isang awit na at siya'y mong iwanan at naglaw sa ating pagyapa. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Tunay buhay na Diyos lamang sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Ang bawat pamilya'y may kapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong awit namin at awit-awit ang Ave Maria. Kuskus ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal.
ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Awit-awit ang Ave Maria. Ang aming payak na dasal, ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. So bago itong final blessing, I would like to express my gratitude, pasalamat natin bilang Sampares Community ng Maximil Mary Colbe sa lahat ng mga sponsors na sa bumbuan ng Mayo, sa mga nagpakain, sa mga feeding programs, sa mga nag-aalay po at nag-sponsors ng mga bulaklak. Palapakan nating lahat, no? Okay. Ganun din po sa lahat po ng mga BC clusters natin from 1 to 14 BC clusters. Sa ating PPC, PFC, sa ating po mga servers, sa lahat po ng ating mga ministries ng buong parokya, ay salamat po sa inyo at naitaguyod natin at natapos natin ang Flores de Mayo sa buong buwan ng Mayo. So, sa ating pong posisyon, sa ating pong Santa Cruzan, napag-usapan na natin kung paano yung arrangement. So, pakiusap lang po, one lane lang no, ng kalsada. At ilawan natin yung ating mga gayak, ha? Okay? So, tingnan din natin yung, yung ating distansya para sa maayos nating pagpuprosesyon. So, ang ruta natin mula sa ating parokya sa entrance, ang route natin via Pili, no? And then, labas tayo ng Reyes. And then, U-turn sa gate ng, ng Tawid Sapa. Then, balik uli ng Reyes. Susunod niyan, pinakadulo niyan sa may Brescia. Tama ba yun? And then kakanan tayo, papunta doon sa may clubhouse. Okay, dire-diretso. Susundalan natin yung ruta na yan. And then labas tayo ng Marytown Circle again, hanggang pabalik. Okay? Babalik kayo ha, walang uwian. Kasi, tapos mayroon pong blessing, kakanta tayo ng Salve Regina mamaya. And then blessing. Okay? Ayos ba yun? Okay. Tayo pong tumayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po pagdiriwang natin banal na misa, humayta sa kapayapaan, parang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.